Praise the Lord, glory hallelujah, purihin ang Diyos. Isa na namang mapagpalang hapon sa ating lahat. Muli, nandito si Brad Alvin Gitamundok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you the doctrines of the Catholic Church based on the Bible. Kaya patuloy ang ating pag-aaral based on the Biblical New Testament, Biblical Greek. Kaya dito natin ma-discover at malalaman na ang mga aral at doktrina ng Simbahang Katoliko ay turo talaga ng Panginoon Kristo galing sa Diyos at turo din ng mga apostol. Katulad nito ang topic natin, did Jesus Christ, our Lord and Savior and Redeemer, commanded and even performed baptism to children or infants and also the apostles? Our answer is affirmative, yes, based on the original Greek. Now, let us first define baptism. Kasi yung baptism is commanded in the Bible. In Matthew chapter 28, basahin natin dalawang talata at talatang 18 hanggang 20 at Mark 16, 15, 16. Ganito ang ating mababasa. Living New Testament. He told his disciples, I have been given all authority in heaven and earth. Therefore go and make disciples in all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and then teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, that I am with you always, even to the end of the world. So napakaliwanag dyan, no? Tapos dito naman sa Amplified New Testament, ang binabasa ko dito, the Layman's Parallel New Testament, comparing four popular translations in parallel columns, the King James Version, the Amplified New Testament, the Living New Testament, and the Revised Standard Version. The same verse, Mateo 28, 18 hanggang 20, Amplified New Testament. Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you all the days, perpetually, uniformly and on every occasion, to the very close and consummation of the age. Amen. So let it be. Ayan, napakaliwanag, no? Dalawa na munang version, Amplified New Testament at Living New Testament, ang binasa ko sa Mateo 28, 18, 19, 20. So napakaliwanag, ang lahat ng mga bansa, all nations, is subject for baptism without discrimination. Ibig sabihin, nations represents the people of the nations, ang mga tao. So, lahat ng tao, lalaki, babae, matanda, bata, tapos may edad na, at saka pati na rin ang mga infants or newborn babes, mga babies. Ganon din ang sense ng subject ng Mark 16, 15, 16. Bakit kasi ang mga protestante hindi nakinig dito ng maigi sa sinabi ng utos sa ating Pentecosto? Ang labas tuloy, lumabag sila sa utos kasi hindi sila naminyag ng mga bata, mga infants at babies. Mark 16, 15, 16, Living New Testament at Amplified New Testament. And he told them, you are to go into all the world and preach the good news to everyone, everywhere. Kaya lahat ng dako, lahat ng tao, everyone no? Living New Testament. Hindi pwede na everyone, tapos yung lang palang mga malalaki, matanda, tapos yung mga babies, hindi kasama yung everyone. Kasama sila. Those who believe and are baptized will be saved. But those who refuse to believe will be condemned. So, ang hindi mabinyagan, hindi maliligtas. So, ang bata, kung hindi man binyagan, tulad ng mga matatanda na tao, pag hindi nabinyagan, ibig sabihin, hindi natanggap yung Holy Spirit, ay hindi maliligtas. Mark 16, 15, 16. Napakaliwanag dyan. Ngayon, sasabihin nila kasi mamilusok po sila. Wala namang letra po letra dyan, Brad Alvin, sa Grego. O, sabihin natin, wala dyan, letra po letra sa Grego. Pero another part of the gospel, yun nga ang sense na yung nations, yung mga tao dyan, kasama, ipalapit kay Kristo, ipatanggap ang bautismo, kasi yun ang sacrament of initiation na maging kaisa siya sa katawan ni Kristo na sa kanyang simbahan or iglesia. Kasi si Kristo ang ulo
ng katawan na siyang iglesia. Colossians 1:18, no? Colossians 2:10, Ephesians 1:22-23, Ephesians 5:23, and many verses in the Bible. Si Kristo ang ulo sa kanyang katawan na siyang iglesia. Tapos si Kristo, gusto niyang mapag-isa ang kanyang bayan sa kanyang katawan na walang iba kundi ang simbahan ko ng iglesia. O dito, baptism. Gamitin natin muna. Let us define sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words by Dr. W.E. Vine, Merrill F. Unger, and William White Jr. Sa page 50, dito, baptism, sabi dito, witnessing to their identification with Him in death, burial, and resurrection. Acts 19:5, Romans 6:3-4, 1 Corinthians 1:13-17, 1 Corinthians 12:13, Galatians 3:27, Colossians 2:12. The phrase in Matthew 28:19, baptizing them into the name, would indicate that the baptized person was closely bound to or became the property of the one into whose name he was baptized. So kaya nga binyagan para yung bata, yung mga infants and babies will be incorporated into body of Christ, will be owned. Si Kristo na may-ari sa kanila. Kasi pag walang binyag, sabi dito sa Vines, page 50, about baptism, they will not be identified with Christ. Hindi silang papag-isa kay Kristo. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, sa kanyang buhay mismo. So yan ang meaning ng baptism. So, ang mga bata ba kailangan isama? Ayon sa utos sa Mateo 28:19, binasa ko, quoted nga dito ni Vines, Mark 16:15-16, and many verses in the Bible. Napakaliwanag dito. Ngayon, dito sa Colossians chapter 2, verse 12. Ano ngayon ang bautismo sa bagong tipan according to St. Paul? Hindi ba primarily address muna sa infants and babies before sa mga malalaking tao o matatanda na? Kasi ito ang pahiwatig ni San Pablo ukol sa bautismo in the Christian era, in the church, in the Christian church which is no other than the Catholic Church. Colossians 2:13. Sabi dito, sa pamamagitan ng bautismo, let's start from verse 12. Magandang Balita Biblia Catholic Edition, Colossus 2:12-13. Sa pamamagitan ng bautismo na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So napakaliwanag dyan. Ang bautismo daw, ito na daw ang pagtutuli ngayon. No? Kahit nga basahin nyo sa taas sa verse 11, dahil sa pagkapag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pag-uoksin ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. So ito palang pagtutuli mula kay Kristo. Ito yung bautismo ngayon in the Christian Catholic Church, Colossians chapter 2, verse 11, 12, 13. Sige, subukan nating basahin dito sa Layman's Parallel New Testament, comparing four popular translations in parallel columns: King James Version, Amplified New Testament, Living New Testament, at the New Revised Standard Version. And dito sa the same verse that I have read earlier, sa Colossus Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 13, ito ang ating mababasa. New Living Testament, when you came to Christ, He set you free from your evil desires, not by a bodily operation of circumcision, but by a spiritual operation, the baptism of your souls. So ito palang binyag na circumcision na New Testament o pagtutuli na ang binyag. Ito pala spiritual operation, no? For in baptism, Living New Testament binabasa ko, you see how your old evil nature died with Him and was buried with Him, and then you came up out of death with Him into a new life because you trusted the word of the mighty God who raised Christ from the dead. You were dead in sins, and your sinful desires were not yet cut away. Then He gave you a share in the very life of Christ, for forgave you all your sins. So tama itong sinabi dito ni Vines, binasa ko kanina, na ang isang tao, kasama bata dyan, ang sense ng subject, na ma-incorporate, mapag-isa sa buhay, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na mag-uli ang ating Panginoon Kristo. Kaya dapat subject din, bigyan din ng bautismo. Kasi ang bautismo, Colossus 2:11, 12, 13, sa bagong tipan, ito na ngayon, sa lumang tipan,
tuli. Ito na ngayon ang tuli sa bagong tipan, the sacrament of baptism. Colossians 2 verse 11, 12, 13. Amplified Bible. In him you also were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision performed by Christ. Si Kristo palang gumawa dito sa spiritual operation ng circumcision na siya ng baptism in the New Testament, according to the Amplified and the Living New Testament Protestant version. By Christ, by stripping off the body of the flesh, the whole corrupt carnal nature with its passions and lusts. Thus you were circumcised when you were buried with him in your baptism. So yung baptism natin ngayon, in which you were also raised with him to a new life through your faith in the working of God, as displayed when he raised him up from the dead. Yun na yung baptismo equals circumcision in the New Testament. Circumcision equals baptism in the New Testament. Napakaliwanag dyan. And you who were dead in trespasses and the uncircumcision of your flesh, your sensuality, your sinful carnal nature, God brought to life together with Christ, having freely forgiven us all our transgressions. So ngayon ang tuli sa lumang tipan, Genesis 17, 9 to 14, para sa 8-year-old na baby, na infants. Kaya nga si Kristo natuli at ng mga Hudyo ang Israel at the age of 8 days old, more than 1 week. Kaya yung tuli sa Old Testament corresponds to the tuli baptism in the New Testament. Kaya 8 days old, baby palang infant, dapat bautismuhan na. Tulad ni Kristo nating Panginoon kasi siyang ulo. Ito pala ngayon ang pagtutuli sa New Testament. Wala nang tuli ngayon na Old Testament na physical pagtutuli, kundi ang spiritual na pagtutuli na physically is baptism already. O si Kristo ang ating ulo sa ating simbahan, Colossians 1:18. Siya ba tinuli ng bata pa, tulad ng ibang Israelita? Lucas 2:12, talatang 16. Napakaliwanag dito. The same Bible that I will read, no? Luke 2:12, then 16. Napakaliwanag dito. Amplified and Living New Testament. And this will be a sign for you by which you will recognize him. You will find after searching a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Quoting Isaiah 7:14, fulfillment of prophecy in scriptures in the Old Testament, 2 Kings 19:29, and 1 Samuel 2:34. Sa Living New Testament, Luke 2:12, how will you recognize him? You will find a baby wrapped in a blanket, lying in a manger. Ganun din sa verse 16, the word baby is applied to Jesus. And then sa baba, ang pagtutuli, napakaliwanag dito. Luke 2, sa baba, verse 22 to 23. And at the end of 8 days later, at the baby circumcision ceremony, ceremonious nga talaga ito, kaya ang baptism is also a ceremony in the New Testament. He was named Jesus. Dito pa pangalanan si Jesus. The name given him by the angel before he was even conceived. When the time came for Mary's purification offering at the temple, as required by laws of Moses, after the birth of a child, his parents took him to Jerusalem to present him to the Lord. For in this laws God had said, if a woman's first child is a boy, he shall be dedicated to the Lord. Ganun din sa Amplified New Testament, when the baby was to be circumcised. So ang circumcision na yung baptismo in the New Testament, Colossians 2:11, 12, 13, pare-paro ng talata, no? Colossians 2:11, 12, tapos 13, tapos Luke 2:11, 12, 16, tapos 21, 22, 23. Baby, yung rite of circumcision. So, baby din ang ibaptism in the New Testament. Napakaliwanag da. Luke 2, 21, 22, 23. Lahat ng Bible translation, Catholic at Protestant. Kaya 8 days old, baptismo ng baby. Kasi sa lumang tipan, pati si Kristo, binautismuhan, baby pa siya 8 days old. According to the law. Quoting on Exodus chapter 13, verse 1 to 3. Luke chapter 2, verse 21, 22, 23. Ito na ngayon baptismo sa New Testament. Colossians 2, 11, 12, 13. Napakaliwanag dyan. So, baby talaga, no? Kasi si Kristo din ang nagsabi na ang mga baby dapat palapitin sa Kanya. Kaya yung pagpalapit, ang sakramento ng pagpalapit, pagpakaisa ni Kristo at sa mga sanggol, walang iba ang sakramento ng bautismo. Kung nagalit dito si Kristo kasi hindi pinalapit ng mga apostol. Ito ngayon ginagawa ng mga protestante. Hindi nila gustong mabautismuhan ng mga sanggol. So hindi napalapit na pag-isa sa buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli,
ang mga sanggol kay Panginoong Kristo. So labag yan sa utos si Kristo. Nanong utos? Luke 18:15-16. Napakaliwanag dito. RSV. Now they were bringing even infants to him that he might touch them. And when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called to them, saying, Let the children come to me. Yung children pala, including infants in the mind of Jesus Christ. St. Luke ang nasulat dito, inulit na naman ito ni St. Luke sa Acts chapter 2, verse 38-39 in the book of Acts, sa mga gawa ng mga apostol. Kapitulo 2, versikulo 38-39. Ditong binasa ko ngayon, Revised Standard Version, RSV, Luke 18:15-17. Let the children come to me. Utos yan ni Kristo. Kaya yung let the children come to me, ang sagot niyan, bautismuhan ang mga sanggol, ang mga babies at infants, and do not hinder them. Huwag niyong pigilan. For to such belongs the kingdom of God. Kaya nga, belongs to them the kingdom of God. Kasi si Kristo na hari natin, ng ating kaharian, ng ating simbahan, siyang pangulo at ulo ng ating simbahan, Colossus 1:18. Mapag-isa ang mga sanggol, belongs to the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Kaya yung mga tao ayaw pigilan na ang mga sanggol, mga infants and babies, mapag-isa kay Kristo through baptism. Hindi sila yun makapagmana ng kaharian ng Diyos. They will not inherit the kingdom of God. One day, some mothers brought their babies to him, o mga babies, to touch and bless. Living New Testament, tulad ng RSV. But the disciples told them to go away. O ito yung ginagawa ng mga protestante. Ayaw nilang mabinyagan ng mga sanggol. Ayaw nilang ipalapit kay Panginoon Kristo. Then Jesus called the children over to him. O children pa, including infants, babies, children. And said to the disciples, Let the little children come to me. Never send them away. For the kingdom of God belongs to men who have hearts as trusting as these little children. So, this is also classified as man, tao pa rin. Sa Living New Testament, Luke 18:15, 16, 17, Lucas 18, 15 hanggang 17, ang mga tao na inutos si Kristo na binyagan sa Mateo 28:19 hanggang 20 at Marcos 16:15, 16, kasama sa mga tao dito, mga infants, mga babies, Luke 18, verse 15, 16, 17, Let the children come to me, never send them away, for the kingdom of God belongs to men, who have hearts as trusting as these little children. So little children, infants, babies, mga sanggol, mga tao, mga man. And anyone who doesn't have their kind of faith will never get within the kingdom's gates. Maliwanag, Living New Testament, Luke 18:15-17, Amplified New Testament, the same verse, Lucas 18:15 hanggang 17. Now they were also bringing even babies to him that he might touch them. And when the disciples noticed this, they reproved them. But Jesus called them, the parents, to him. O mga parents, kaya mga parents nga magdala ng mga bata, mga babies, mga sanggol kay Kristo sa binyag. To him that he might touch them, saying, Allow the little children to come to me. So yung maliliit na bata, ibig sabihin kasama sanggol, infants, babies. Allow the little children come to me. Napakaliwanag dyan. Ba't matigas ang ulo ng mga hindi katoliko, mga protestante? Linalabag dito, Lucas 18:15, 17, ang utos si Kristo. And do not hinder them, for to such as this belong the kingdom of God. So para daw sa mga little children, infants, belong the kingdom of God. Kaya dapat patanggapin ng baptismo, kasi incorporating it into the king of the kingdom na walang iba si Kristo sa kanyang buhay, kamatayan, paglilibing at sa pagkabuhay na maguli, resurrection. O KJV, paborito ng protestante, King James Version, Luke 18:15-17. And they brought unto him also infants. Infants sa King James Version, infants sa Amplified, infants sa NRSV, infants sa Living New Testament. Lahat Catholic at Protestant, infants. Kasi in the Greek, brephos po yan. Meaning infants talaga, maliliit na sanggol, bagong isinilang lang panganak. But when disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them unto him and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not. For of such is the kingdom of heaven. Pero forbidding baptism, itong mga protestante. Sabi ni Kristo, would we forbid baptism to infants? Ang sagot ni Kristo, do not forbid them. Luke 18:15, 16, 17. Kaya nga, ipagkaisa kasi yun ang tuli sa bagong tipan, na sa lumang tipan nun is a physical circumcision or pagtutuli. Luke
8, 12, 16, 21, 22, 23 na sa New Testament, ito na yun ang Christian baptism, sabi ni St. Paul, Colosas 2, 11, 12, 13. Napakaliwanag dyan. So, infants talaga are subject for baptism. Take down those Bible verses and then write it on your notebook and pen. Then review your Bible, open your Bible. Any Protestant or Catholic translation will do. No? Then reflect, pray to the Holy Spirit and ask for guidance. Maliwanag na Kristo at ang mga apostol. Kasi si Lucas, Evangelista, pinasulat din ni Kristo at ng mga apostol. Lucas 18, 15, 16, 17. All translation, Protestant, Catholic. Kaya yun ang ibig sabihin ng Mateo 28:19 na lahat ng mga bansa, binyagan, apil mga infants. Napakaliwanag sa context ng buong Ebanghelyo. Tapos, ganoon din sa Mark 16, 15, 16. Kasi in the Greek dito, sa Luke 18, meron talagang brephos. It is based, yung English binasa ko ngayon, based on the original Greek text. Itong mga Protestante, walang alam sa Greek text eh. Kaya hindi alam. O dito, prosethethon, dehauten kaito brephis. Babies, hinahauton, tetetay, that they may be touched, brefi. So, brefi, babes, mga infants talaga, Luke 18:15. Tapos, ang babes, infants in the Greek, dito sa verse 16, sabi dito, equivalent to tapadya. So, afete, tapadya, blood children. So, paido baptism, infant or children baptism, yun yung paidya. Yun ang brefi. And do not fervent them, for such is the kingdom of God. Napakaliwanag dyan. So, as a child, by no means enter into it. Child, paidon pa rin. Kaya yung paido baptism, infant, children baptism, nandaan yan based on the Greek. Luke 18:15, 16, 17. Utos si Kristo yan. Ipalapit sa kanya ang mga sanggol. Kasi ang binyag is also being incorporated into the head, which is the body of Christ, through the church. Yun ang sinasabi dito, quoted sa Vines. Binasa ko dito kanina. Sa Galatia 3:27, Colosas 2:11, 12, 13. Basahin natin ang Galatia 3:27. Napakaliwanag dito, walang iba talaga na paraan para makaisa ka sa katawan ni Kristo at kay Kristo mismo, kundi ang binyag. Galatia 3:27, dito sa the same Bible, Living New Testament at Amplified. Napakaliwanag dito. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For now, we are all children of God through faith in Jesus Christ. Paano naging anak tayo ng Diyos, children of God? For as many of you as were baptized into Christ, into a spiritual union and communion with Christ, the Anointed One, the Messiah, have put on, clothe yourselves with Christ. So, na-put on, and we are clothed with Christ Himself. Napag-isa tayo kay Panginoon Kristo at kanyang simbahan. No, napakaliwanag, Galatia 3:27, Amplified New Testament at Living New Testament. And we who have been baptized into union with Christ, kasama babies yan, infants, are enveloped by Him. Napakaliwanag. No? Napakaliwanag dito. So, yung hindi nagbabautismo ng mga sanggol nila, mga babies and infants, sa New Testament kayo, in the Christian Church, are not the true church. Hindi yan sila totoo. Nagsisinungaling yan kasi lahat tayo, in the sense of the Greek, Luke 18:15, 16, yun ang utos sa binyag, Mateo 28:19, 20, lahat ng mga bansa, no? Lahat patanggapin para sa kaligtasan, Mark 16:15, 16, go to all creatures, preach the good news. All creatures, all creatures nga, in the sense nga ng all creatures sa Mark 16:15, 16, kasama nga mga hayop pati ang buong mundo, pati mga tanim, pati lupa, kasama kasi all of creatures of all of creation preach the gospel. Ilalo na mga babata na malilit in the sense of Luke 18:15, 16, 17, Mark 16:15, 16, and Matthew 28:19, 20. Napakaliwanag dito sa Biblia. Nilabo ng mga hindi Katoliko. Now ngayon, ang mga apostol ba? Ito na naman ang second na question. Did they follow the commands of Christ dito sa Mark 16:15, 16, Matthew 28:19, 20 at Luke 18:15, 16, 17 na mga bautismo kasama mga sanggol? Actually, primarily ang mga sanggol, uunahin mga sanggol kasi babies pa sila. Baga kung naglinya yung mga Hudyo sa panahon ng mga apostol ni San Pablo ni San Pedro,
Inuna yung mga bata kasi delikado yung mga bata. Pag mamatay yun, ay hindi naman incorporated to the Christian Catholic Church. Kaya, talagang priority nga eh. Priority ang mga bata. Mga babies, tulad din ng Old Israel, i-prioritize mga baby, tuliin. Halimbawa, may pagano na magpatuli, gusto makipag isang bansa sa Israel, maging Hudyo. Tapos may bata siya. Yung anak niya, yung mga baby, yun ang unang tuliin muna. Kasi 8 days nga eh. So, mas priority ang baby, infants o sanggol na tuliin o nabautismuhan kaysa mga matatanda na ayon sa Biblia. Eh, walang alam to mga hindi katoliko eh. Yan ang problema eh. O Acts 2:38-39. Ano sinabi dito ni St. Peter? Living New Testament at Amplified Bible. O, puro to Protestant version binabasa ko para hindi sabing bias sa Katoliko. And Peter answered them, repent, change your views and purpose to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it. And be baptized, every one of you. Ayan na naman ang every one of you. So yung every one of you, inulit na naman. No? Yun ang sense ng Mark 16:15-16 dito sa Living New Testament. Binasa ko kanina bago lang pakireview yung video. Tapos dito sa Colossus 2:11, 12, 13 at Luke 18:15-16. Every one of you to be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and the release from your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ipatanggap sa mga babies, sa mga sanggol pa. Itong gift of the Holy Spirit, ito yung spiritual milk na sinabi ni Pedro, letra po letra sa sanggol, unang Pedro 2:2, Epistola Catholica at Sancti Petri Apostoli, the Catholic episode of St. Peter the Apostle, Katoliko na sulat ni San Pedro Apostol, Kapitulo 1, talatang chapter 2, verse 2, 1 Peter 2:2. For the promise of the Holy Spirit is to and for you and your children and to all for that. All na nga eh. Mark 16:15-16, all lahat. All nations, Matthew 28:18, 19, 20. Kaya all talaga, kasama children dito. Oh. So kung kasama children, wala nang distinction na malaki ba na bata o maliit. Lahat na ng children kasi lahat na ng malaki eh. Everyone na eh. All na eh. All in the Greek, panta. Meaning lahat talaga, wala exception. Ibig sabihin, tayo lahat dito, kasi mga bata dito, mga anak, pag sinabi, lahat tayo binyagan. Sasabihin mo ba, hindi kasama sa lahat? Yung mga babies dyan, hindi lahat na nga eh, kasi everyone, pati everyone, malalaki, matatanda, everyone din yung children, pati sanggol, children at infants, sa original Greek at sa English translation, kahit lahat ng translation eh, kahit hindi tayo gagamit ng Greek, maintindihan natin kung makinig tayo sa letra po letra dito sa Biblia. Sa Katoliko kasi mga letra po letra sa Biblia eh. For the promise of the Holy Spirit is to and to your children and to all, for all that are far away. Kahit nga hindi pa yung mga sanggol na hindi pa napalapit sa iglesia eh, pati mga pagano na babies, subject dito, and even to as many as the Lord our God. Lahat, many, marami. Kaya nga yung mga pagano hindi pa nabinyagan, binyagan pati infants nila kasi kasama sila doon na tinawag ni Kristo ng Diyos. Invites and bids them to come himself. O katuparan, Isaiah 57:19, Joel 2:32, isa Joel 2:16, kasama sanggol, infants, babies. Joel 2:16, quoted by Acts 2:38-39, Joel 2:16, kama 32, Isaiah 57:19. Ganon din ng Living New Testament ang sense eh, Acts 2:38-39. And Peter replied, each one of you, each one of you, hindi ba kasama baby? Each one nga, everyone, each one, all, lahat, all nations, Matthew 28:19, all of creation, Mark 16:15-16. Each one of you must turn from sins. Kaya nga ang original sin, para ma-turn ang baby from original sin, kasama sa each one of you, kasama sa everyone, kasi may salang original sin, no? Inherited sin ang mga bata, o salang nasusunod. Napakaliwanag siya sa pagkakasalang na mamana. Kaya kasama din ang bata dito para ma-turn from sins, return to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Kaya mapatawad ang original sin ng mga sanggol natin, ang sanggol pa tayo noon, through baptism, Acts 2:38-39. Then you shall also receive this gift, the Holy Spirit. Kaya nga ipatanggap ang Holy Spirit eh. Kasi hindi ka makasama sa karayaan ng Diyos, matupad mo ang utos si Kristo sa Lucas 18:15-17. You cannot enter the kingdom of God when you are not born of water and the Spirit, John 3:5. Verily, verily, I say unto you, Juan 3:5 hanggang 7. Kung hindi kayo maging tao
makapanganak na magiging tao na naman ulit, mapaanak ng tubig, ng bautismo yun. John 3:5 to 7, 23 to 26. You shall not enter the kingdom of God without the Spirit and the water of baptism. Ito na yun ang katuparan. Ng mga utos yun, ginawa ng mga apostol. For Christ promised to him, each one of you had been called by the Lord our God. Kasama bang children? And to your children, ang each one, ang everyone, each one, everyone, kasama children. Children, kasama sa each one, everyone. Kaya, children, kung hindi children, malalaki, matatanda. Children, malaki na bata. At mga sanggol din, without discrimination, without distinction. And then you shall also receive this gift. And even to those in distant lands. Naminyag ba sila? Naminyag, 41, kasama children, infants, and those who believe Peter were baptized. About 3,000 in all. Verse 41, therefore those who accepted and welcomed his message were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Ito yung nadagdag sa iglesia para sila ay maligtas. Sa verse 47, Acts chapter 2, verse 47. By the way, ang gawa dos, ito ang birthday of the Catholic Church, Pentecost Sunday. Kaya maraming binyag dito, 3,000 souls, pati mga babies and infants, children, kasama dito based on the Greek. Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as such as should be saved. Pwede ba matatanda lang tayo, mga parents lang, mga magulang, tapos mga anak natin hindi kasama sa simbahan? Dapat kasama sa simbahan. Kung sundin natin ang utos si Kristo, Gawa 2:28-29, Gawa 2:41, at Gawa 2:47, Acts 2:47, verse 41, verse 38-39 sa Acts chapter 2. O ngayon, dito tayo, babasa tayo dito. Ginamit bang word children dito sa Gawa 2? Tulad ng sense sa Luke 18, 15, 16, 17. Yes, napakaliwanag dito. Basahin natin dito, Acts chapter 2, verse 38-39. Nandito ba dito ang word children? Napakaliwanag dito. Baptisesteto, ekastos, humon, epeto, honomate, Yesu Kristo. Let be baptized, each of you. So, each of you, napakaliwanag, ekastos, humon, each of you. So, binyagan talaga sa verse 39, ang subject. Kasama ba mga bata, children? Malalaki lang ba, mga matatala? Hindi. Homen gar histen he evangelia kaitois teknois. This promise unto your children, you unto all ones far away. So, you, yung mga matanda, you, mga magulang, and each one, kasama, take noise children, pati yung mga anak nyo. So, kayong mga matatanda, at pati mga anak nyo. Ibig sabihin, children, take noise, without discrimination, kasama yung mga sanggol, babies and infants. And pasin, toys is makran. Pasin, toys is makran, meaning to all the ones far away, as many as may be called the Lord and God of us. So, pasin, the word pasin, panta, pasin, in the Greek text, all, everyone, children, teknos. So, lahat ng klase ng children, kasama sa everyone. Lahat ng klase ng children, mga sanggol, kasama sa all, panta, pasin. Napakaliwanag sa Greek, hindi ka makalusot dito eh. Oh, ginamit yan, Acts 2:38-39, kaya yun ang nabinyagan, 3,000 souls, Acts 2:41, and Acts 2:47, naging isa sila sa simbahan, na birthday of the Catholic Church, True Christian Church, in Acts 2:47, Gawa 2:47. Napakaliwanag dito. Kaya nga, ang sense na sinabi, when we were still children, brephos, ang ginamit dito sa 2 Timothy 3:15. Kasi, nabinyagan na ang mga disipulo, ng baby pa sila, priority in the Christian Church, in the early centuries, in the Bible, based on the Greek text. Hindi alam ng mga, hindi kasi nag-aral ng Grego eh. Ako nag-aaral ako ng Greek. Napakaliwanag, 2 Timothy 3:15. And from a babe, sacred letters thou know, the being able to make wise to salvation through faith in Christ Jesus. So, paano nabigay yung faith as a babe? 2 Timothy 3:15. Kay hote apo, brephos, hiera grammata, hoidas, ta, donami, desophisai, soterian, diapistius, tes en Kristo Yesu. So, brephos, baby pa si Timothy, sabi ni St. Paul, 2 Timothy 3:15. Naturuan nga ng Biblia. Bakit baby? Kasi nung binautismuhan siya as a baby,
no? Sa Old Testament, circumcision. Exodus 13, 1-3, Luke chapter 2, verse 21 to 23. Pero ngayon, sabi ni St. Paul, ang baptism, ito na ang pagtutuli sa New Testament. Sa Christian Catholic Church, 2 Timothy 3:15, brephos. So, yun, to make you wise unto salvation through faith in Jesus Christ. Kaya kung may faith ka na in Jesus Christ, yung magulang, yung mga matatata, ipabinyag yung mga baby nila kasama kay brephos. Napakaliwanag, 2 Timothy 3:15. Yun ang sense ng ginamit ng brephos. Ngayon, balikan natin dito, kung may baby ba, ang sense, talaga, letra po letra, ginamit sa English translations, both Catholic and Protestant. Yung binasa ko, at pinag-aralan natin based on the Greek text, sa Acts 2:38-39, na yun ang katuparan sa utos ni Kristo, Luke 18:15, 16, 17, Mark 16:15, 16, at Matthew 28:19-20. Yes, kasi sa Epistola Katolika, sinabi ko na kanina, walang makalusot sa akin dito eh. Kung debatihin to, sigurado bugbog sarado mga Protestante. Eh, takot na takot yan sa akin. Humahanap yan ng ibang Katoliko na medyo wala pang alam sa Greek. Pero I know the original Greek. Maiipit talaga yan, kaya I will use my knowledge of the Greek para tutulan ng mga Protestante, para mapatunayan na, no, once and for all, dito ngayon sa panahon natin, in our lifetime, na mali talaga mga Protestante na aral, at ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana lamang ang nagtuturo ng tamang aral. 1 Peter 2:2, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, according to the Douay-Rheims version and the Challoner-Rheims version. 1 Peter 2:2. King James Version, as newborn babes, these are the sincere milk of the word, that they may grow thereby. Ito yung spiritual milk, ang Holy Spirit, sa Acts 2:38-39, Gawa 2:38-39, pakibuklat nyo balik yung Gawa 2:38-39. Walang hibat dito, is talking about St. Peter, the Pope, and the upon which the church is built. Matthew 16:18-19, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kay Pedro, utos si Pedro, nakasakop ka sa tunay na iglesia sa simbahan na tinatag ni Jesus sa Matthew 16:8. Through baptism, kaya nga ibinyagan yung baby para ma-incorporate ka, hindi ka magagapi ng Hades, ma-impierno yung baby. Et ego dicotebe, ito es Petrus iso parang Petram edificabo, Ecclesiam Catholicam iam, Venerable BD translation in the 7th century. I will build my Catholic Church, Matthew 16:18-19. Mapasama ka through baptism, sabi ni Peter, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle or letter of St. Peter the Apostle, 1 Peter chapter 2, verse 2. Like newborn babes, Amplified New Testament Protestant, you should crave, thirst for, earnestly desire the pure, unadulterated spiritual milk. So, Holy Spirit nga to, spiritual milk eh. That by it you may be nurtured and grow into completed salvation. Kaya para tutubo ka, lalago ka, para sa kaligtasan. Kaya nga ang baby kailangan din kasama sa kaligtasan, mapasama, mapaloob sa simbahan, na iligtas sa apoy ng impyerno. Matthew 16:8. It porta inferi non prevalent adversus even the gates of Hades, hell, death, disease, and sin cannot destroy the church. Matthew 16:18, kasi that is the pangako ni Kristo. Bibigyan ng Holy Spirit, Acts 2:38-39, pangako din yan ni Kristo. Living New Testament, 1 Peter 2:2, if you have tasted the Lord's goodness and kindness, cry for more. As a baby cries for milk, eat God's word. Kainin daw ang salita ng Diyos. Yun din ang sense ng 2 Timothy 3:15 brephos, baby ka palang Timothy, naturuan ka na ng mga salita ng Diyos. Kaya natuli si Timothy ng baby pa. Salita ng Diyos yun sa Israel in the Old Testament. Exodus 13:1-3, Genesis 17:9-13, tapos tinupad ni Kristo at mga apostol, Luke 2:12-16, 21-23, Lucas 2, Colosas 2, 11-12-13, at unang Pedro 2:2, Acts 2:38-39, Mark 16:15-16, Matthew 28:18-19-20, and many verses in the Bible. As a baby cries for milk, eat God's word, read it and think about it, and grow strong in the Lord and be saved. NRSV, like newborn babes, long for the pure spiritual milk. So, yung pure spiritual milk, pure yun, hindi yung gatas na physical milk. Kasi hindi yan pure at hindi yung spiritual, physical milk yun. That by it you may grow up to salvation. Kaya nga para sa lahat, for everyone. Pasin for all, panta for all, sa lahat. Tapos children, tiknois. Tapos children, paidya. Tapos baby, sanggol, brephos. Merong brephos dito sa 1 Pedro 2:2 sa pakaliwanag. Basahin natin sa Greek. Hindi kasi nag-aaral ng Greek eh.
Kaya yung baptism is connected with salvation, is connected with salvation, and is connected in baptism. May relasyon sila. So, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, sabi ni Thayer's Greek English Lexicon, Epistola Catholici, daw itong unang Pedro 2:2. O, basahin natin dito sa Greek. Meron ba dito sa Greek o wala? Obedient children, ano? Hos arte genethe, newborn. O, brephos, babes. To logikon, hadolon, o, gala. So, pure milk, hadolon, gala. So, babes, the spiritual pure milk, breathy. Babes talaga eh. Kasi breathy, babes. O basahin natin uli dito sa Vine's Complete Expository Dictionary. May babes ba, breathy? Sa unang Pedro 2:2? Meron, napakaliwanag dito. O babe, brephos. An unborn child. As in Luke 1:41-44, newborn child, bagong silang pa lang na sanggol, or an infant is still older. Luke 2:12, binasa ko kanina, 16. Tapos Luke 18:15, yun nga infants eh. Acts 7:19, 2 Timothy 3:15, yung binasa ko nga. Tapos 1 Peter 2:2, si child, infant. So yung child, children, infant, sanggol, baby. Grabe naman katigas ang ulo natin pag hindi natin yan maintindihan. Unang Pedro 2:2, Epistola Catholica at Sancti Petri Apostoli, si Pedro yung tinatagan ng tunay na iglesia ni Kristo. Sa Matthew 16:18-19, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Ikaw, Pedro, bato, at sa ibabaw ng bato ay itatatag ko aking simbahan. Kaya nga, binyagan ng mga bata, Acts 2:38-39, sabi ni San Pedro Apostol, unang Pedro 2:2, Epistola Catholica, sulat katoliko ni Pedro, kasama mga babies. Kasi, para mapasok sila sa kaharian ng Diyos, mapasok sila sa iglesia ng Diyos sa tunay, sa Matthew 16:18-19, di sila magagapi sa impyerno, sa Hades, si Satanas, sa kasalanan, at sa kamatayan, both physical and spiritual. Napakaliwanag dyan, no? Babe, brephos. Page 48 nitong Vines, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words by Dr. W. Vine, Dr. Merrill F. Unger, at Dr. William White Jr. Napakaliwanag dito, babe. So, ang babe, paidyo, little children, kasama yan sa baptism, sa everyone, pasin, panta, all, lahat, Mark 16:15-16. Tapos, sa Matthew 28:19-20, lahat ng mga bansa, everyone, Luke 18:15-16, 17, tapos Acts 2:38-39, everyone, lahat, everyone, children at adults. So, walang distinction na yung maliliit na sanggol, hindi kasama nga eh, priority nga eh, unahin nga yun eh. 1 Peter 2:2, lahat naman tayo dumaan ng pagkasanggol, kaya una talaga, mga sanggol sa binyag, kaya naging 3,000 souls, Acts 2:41, Acts 2:47, na kaisa sa simbahan na itinatag ni Kristo was born on Pentecost Sunday sa Gawa 2:1-47, Acts 2:1-47. Kaya ito ngayon, maligtas ng mga bata, mga babies, anytime mamatay sila, they're already in the church, safety na sila. So maligtas, unang Pedro 2:2 hanggang 3, 1 Pedro 3:20-21. Napakaliwanag, 1 Peter chapter 3 verse 20-21. Kaya kaligtasan, kailangan bautismo, kasama mga bata. Yan ang sense ng Biblia sa Greek. Kasi teknois children, paidyo, brephos, teknois children, tapos paidyo, mga small children, tapos brephos, infant, sanggol. O kasama yan sa all, everyone, pasin, panta. According to the Greek text, pinag-aral natin yan, paki-review sa video. 1 Peter 3:20-21, kasama sa Greek, soteria, o soterian, o soterion, kaligtasan o kaluwasan. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung namatyagang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ano itong tubig sa Old Testament? Sa panahon ng baha, sa time ni Noah. In the New Testament, ito na yung baptism na nakapagligtas sa atin. 1 Peter 3:20-21, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, Katoliko na sulit ni San Pedro Apostol. Masakit sa tenga ng mga protestante pag binasa ko Epistola Catholica eh. Kasi hindi naman sila Katolika, protestante eh. Kaya walang sense itong mga binasa ko sa Epistola Catholica ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. Kasi hindi naman sila Katoliko. The Bible is Catholic. I have proven it in my live stream. Ang tubig
ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So yung inyo, kasama yung brephos in 1 Peter 2:2, Acts 2:38-39, tiknois, paidio, little children, brephos, sanggol, 1 Peter 2:2-3, Acts 2:38-39, Luke 18:15-16-17. Kasi ang magawa ng mga apostol, si Lucas nagsulat. Si Lucas nagsulat ng utos si Kristo sa Lucas 18:15, 16-17. Ito na ngayon katuparan, kasama palang bautismo, kaligtasan, kasi nagliligtas ang bautismo. Unang Pedro 20:21. Letra po letra sa Biblia. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So the word inyo, kasama dyan mga sanggol. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Kaya nga hindi physical circumcision kaya spiritual Naglilinis ang kaluluwa galing sa kasalanan. Acts 22:16, maraming talata, Tito 3:5-7, etc. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos. Yun yung pangako, Acts 2:39, this is the promise. Ito yung pangako. And this pangako is for you and for your children. Sabi ni San Pedro, Gawa 2:38-39, brepos, sanggol, unang Pedro 2:2-3. At dito, 1 Pedro 3:20-21. No? Ito ay pangako ng Diyos, buhat sa isang malinis sa budi, iniligtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghari sa roon sa mga ngil at sa makapangyarihan sa langit. Kaya letrapolitan, nililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mga Baptist Church, Baptist ng Baptist, Bible Baptist Church, Grace Baptist Church, ang dami itong mga sekta, mga Baptist, mga kulto Tapos, hindi naman pala naniwala ng baptism can save. So, hindi yan ang church na tunay sa Biblia. Kasi nagbibinyag ng sanggol. Bantayan nyo mga Katoliko. Pag hindi namiminyag ng sanggol ayon sa Greek text sa New Testament, hindi yan tunay na iglesia. Kahit magdala pa yan ng pangalang Baptist Church, Bible Baptist Church, Grace Baptist Church. Wala yan sa Biblia. That is a false church. So, sana naintindahan nyo ang live stream mo ngayon, paki-share na lang to your groups and pages, to your walls, review, pray to the Holy Spirit, and you will be granted the truth by God na ibinigay din sa akin sa ibang Catholic apologists. Maraming salamat ulit sa ating mga kapatid na nanood ngayon, Protestant and Catholic. Please pray for me and my apostolate at sa lahat ng mga CFD at apologists all over the world and not only here in the Philippines. Thank you for defending our Catholic faith, our Catholic Church. Viva Iglesia Católica Apostolica Romana. Viva Iglesia Católica Apostolica Romana. For God's glory and victory. Palaging nananalo tayo sa debatehan. Matakot na sila sa akin madalang ng debate ko kasi alam nila si Brad Alvin, ang chief apologist, is already giving his biblical knowledge on the Greek text. Wala na silang lusot dito sa Greek text kasi ito na ang finale, ang Greek Bible. Ito kasing original Dito sa original Bible, it is translated. So walang bias to. Ito talagang pro-Kristo at pro-mga apostol at pro-iglesia na tinatag ni Kristo sa Biblia na magtuturo ang original Greek text ng New Testament. Alam ko nag-aaral ako. Tapos itinuturo ko sa inyo ngayon. So please, hindi to for content, hindi to for monetization, wala akong pera dito matanggap, but for evangelization, for the glory and honor of God. So please help me share to your Facebook walls, group and pages, and to your chat boxes, and then follow me here on my Facebook accounts for more live streams. So let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so never shall be, world without an amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead us souls to heaven, especially those who need most of the divine mercy. Lord, bless us and continue showering us your gracious love and blessing as we make the sign of the cross in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Siya nga pala, I would like to invite you mga taga Cebu. Punta tayo this evening sa Landers. Alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Meron tayong weekly Bible study sa Catholic Faith Defender CFD Cebu Archdiocese Chapter led by Reverend Father
Fran Villegas, walang ibang ating National Spiritual Director mismo, at ni Brad Engineer Ramon Gitamundok, ang aking nakakatandang kapatid, my elder brother, who is the National Vice President of CFD National Office, at saka ang iba pang CFD Board, sila Owen de la Victoria and others, and all the rest of the CFD Cebu na kasama ni Father Fran at Brad Ramon. I invite you everyone to come. 7 to 9 ulit sa Landers Chapel, Mabolo, Cebu City. Tonight, 7 hanggang 10 ng gabi. Shoutout na lang sa mga kaibigan ko. Dito yung disipulo ko, si Dong Jesse Loorsal. Brad Jesse, yung support mo kasi baka sisipot yun si kalaban natin si Camacho. Nag-aaral pa yun ng Greek kasi takot yun sa akin madibati kasi I know Greek, I know Hebrew, Latin, and Aramaic. My friend Brad General Ramon Mapalo now is watching. Thank you, Brad Ramon, for your support. Sister Linlin is watching. Brad Benjamin Insipada, my friend. At iba pa dyan, both Catholic and Protestant. Good afternoon and God bless. Bye-bye.